we are standing, let us come to the word of God. In book of Psalm chapter 5 verse 12, the Bible says, "For thou, Lord, wilt bless the righteous, with the favor wilt thou compass him as with a shield." Shall we pray? Ginoo, salamat sa pagtugot ng imong pulong mamasa sa among tunga. Ang imong pulong pagkaon sa among kalag. This is the once a week gathering, Lord, using your servant, your humble servant, to deliver your words. Behind this pulpit, oh God, thank you for the freedom, oh God, that I can preach boldly, because there is none like you. And through this message, oh God, speak directly to the hearts of your people, so that we can understand, oh Lord. Hallelujah. Kami samtang nagapaabot dira sa imo, Dios. Magapaabot kami na magabuhi sa imo nga divine favor. So thank you so much today. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Before you sit down, I want to preach this morning divine favor. We can see in this text, it is seen here that God is willing to bless the righteous and also protect him with the weapon of favor. Unang favor sa Diyos is upon a man. He will be secured and protected against all oppositions and anti-favor moves of men. Makita natin nga ini nga pabor operating in the life of Daniel. He and all the Israelites were prisoners in Babylon. At ang rason that can't be explained naturally. Mga bilanggo sila upon si Daniel, though he had favor in the leaders of the land. At makita nato rin na sa Bible. Kung siling sa Biblia na God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. Daniel chapter 1 verse 9. Makita natin sa atong text nga ang Diyos lang ang nag-bless. Kag hindi basta-basta nga blessing ang iya ginahatag, kundi pabor sa Diyos kag pabor sa tao ang iya nga ginahatag sa aton. So in other accounts, makita natin kag nagatuon kita that Daniel had so much favor with the leaders of the land. He was elevated. Bilanggo sila during the time. Pero mga utod, elevated to prestigious positions in the Babylonian kingdom. Nabisan pa ang ilang circumstansya were stuck against him, mga utod. And Daniel became the prime minister of Babylon. Nga mo ni ginatag sa Diyos nga message sining adlaw. Although nagalala ang sitwasyon, may bago naman na virus na ginakulbaan ang tao. But listen, people of God, we are serving the great God, and the God even who owns everything. He is the protector. He is the owner of life, and He owns everything. And He promised, amen, that God, hallelujah, will bless us beyond measure. And this is what we call, for this title, mga utod sa ating message, divine favor. Now let us look and study under three headings. Let us describe the divine favor of God. And what is the direction of this favor? And of course, what is the destruction of this favor? When a man is selected for something good among many, mga utod qualified counterparts, that is the description of divine favor.
na kung ang pabor sa Diyos para sa isang tao, like Esther, was selected among mga utod, mga other beautiful ladies na qualified, mga utod, that are qualified to be the queen. That is favor. Ginhatag sa kay Esther. When a man is chosen for a position, for the position he is not naturally qualified for, that is favor. Especially among others, mga kauturan na mas maayo pa sa iban, sa sinakatao ng itagaan pabor. David was the most unqualified person naturally in his family. Bisan ba si Samuel na propeta, ang iyagin lang daw ang tindog ni Eliab nga among kamagulangan ng bata ni Jesse. Kabisan pa si Jesse, gipresentar niya ang mga qualified na mga kabataan para ipa-anoint to be the next king, mga kauturan, sa kay Samuel. But God rejected others to look for him. When a man seeks the face of God in prayer and have all his requests granted, tandaan nyo, may mga pangamuyo nga wala ginasabat. But if you have God's favor, God will answer your prayer. Kung kaysa abi nato mga kauturan na, amen, kung ano lang ang ato mapaton daw sa wala lang, tandaan nato na may pabor ka halin sa Diyos. Amen. Praise God. A very good example is the account of Jabez. Ang ngalan niya Jabez, it means sorrow. Ginanak siya sa kapipitan. But the moment Jabez asked the blessing from God, and God granted, because our God is a God of favor. Amen. When help is made available unto a man at a time and from a place he least expected, like the case of the man waiting at the pool of Bethesda. Isa ka tao na according sa istorya sa Bible, sa earthly ministry ni Jesus, nagkakari ang angel sa Ginoo kag kayo ng tubig, na kung sino ang unang abalatianon nga mag-aayo, ang magatandog sa tubig, o maglukso sa tubig, sa pool, mag-aayo. Kung ang taon mo ang istorya sa Biblia, hindi siya makasarang. Saging pamangkot siya sa Ginoo kung gusto siya mag-ayo. Siling niya, gusto ko man mag-ayo. Pero sa panahon nga tandugon sa anghel ang tubig, may nakauna sa akon, kay wala ko sa inak na kusog para mag-una sa akon. But listen, people of God, amen, bisan maulihin ka sa pag-iho, but if you have a favor from God, God will come to you and give you healing to your body. And that's favor from God. Amen. When a man is called by God to the great work, when he was not thinking about God, we saw the case of Paul. Si Paul, God called him when he was due for destruction. Ang iya purpose para i-persecute ang iglesia, ipabilanggo, pangdakpon ang nabautismuhan sa ngalan ni Jesus. Pero makita natin, mga utod, hindi si Pablo may tag-iya sa kanya kabuhi. Diyos, tag out of the favor of God, gintawag siya para sa paghimo sa dalagko nga buluhaton sa Diyos. And that's what we call favor of God. When a man is guided to take a little effort and lead to great achievement, like Peter, nangisda siya bilog kagabi throughout the night with a great failure. Wala sa kuha sa isda, mga kauturan. Nagpalapit ang Ginoo sa ila sa higad sang dagat.
Nagsiling sa Ginoo nga mangisda sila liwat. Anong sabat ni Peter? Siling yung bilog na gabi. Wala kami sa kuha sa isda. But nevertheless, at thy word, amunin namin mga kauturan, kay kulang pabor sa Diyos magabot sa imo. Tagaan ka sa Diyos sa kusog liwat. Kapisan failure ka, but you can do it again because of the word of the Lord. And the Bible says, daw magisi ang ilang mga lambat or pukot. Nagpanawag pa sila sa iba niya sakayan tungod sa abundansya nga kuha sa isda. And that is the favor from God. Amen. Madamo sa panahon, kinaubos ng aton kusog sa aton kaugalingon. But hey, God wants to remind you, just desire the favor of God in your life. When a man is always receiving kindness from others as a result of God's hand on his life, na anuman ang problema nga nagkakatabo, like Joseph. Si Joseph, he was always finding help from somebody. Sa ginisaan siya sa iyang mga utod, ginhulog sa buho, ginbaligya mga kauturan sa ibang mga tao, naginislabo o sulugoon sa Ehipto. Pero makita natin mga kauturan, the favor of God was upon the life of Joseph. Mga anak sa Ginoo, kung ang pabor sa Diyos sa mga atong ginahandom, kang nagaupod sa aton, ano man ang problema magdabot sa imo, just stay calm and look on to your God and continue to believe your God. No one can harm you. Amen. Nautasun niya ang imong kabuhi tungod ang pabor sa Diyos can preserve your life like Joseph. Amen. Now, kulang daw natin siling mga madamo ng mga example. Other things, divine favor will do certain things for you. Tungod ang pabor sa Diyos found Moses at the backside of the desert. Ang ako ni mga ginamention sa inyo siningan lao, mga common nga mga istorya sa Biblia. It found David where he was looking after the sheep. Amen. Ang ni ilang mga kabuhi, wala sila sa pinauna-una, mga utod, sa ilang maayong mabwasdam lang dira sa Diyos. Pero kung lang daw naton, bisan pa si Saulo, at taga-Tarsos, kasi Pablo, on the road to Damascus. Kung lang daw naton mga kauturan, ang Diyos, Diyos ang pabor. Naginwali ko ni, Pastor, ang pamangko tamoy ni, pwede ba lamang ko naman ang pabor sa Diyos? Ang sabat, absolutely yes. Nga, Pastor, lantawang cross na ginantusan sa imo Ginoo. Pabor ang iyadala. Ang inhimo sa Diyos sa cross ng Calvary. Amo na nga dapat hindi kita magpasugot na pirmi lang problema ang atong ginatubang. Pirmi lang paghimudos. Pirmi lang mga paluya ang atong mangko. No! Desire the favor of God in your life and in your family. Praise God. So kung daw natin, it does not matter how many people, mga utod, nga nagaginahanglan sa pabor. The favor of God will just, amen, hallelujah, there for you. Praise God. Nga siya magasiling, gusto ko tagaan pabor, ina nga tao. So the favor of God will single you out for a miracle. Amen. Because, hallelujah, kung basahan natin ang Bible, Jesus came to Jericho. And he was coming out of Jericho. A great multitude followed him. Isipre-sikat si Jesus. Biskan din siya magkanto tungkol sa mga milagro ngayong ginabuhat. But how many the people in the multitude got a miracle? Sa nagalakad siya sa Jericho, only blind Bartimaeus. Amen. Kaya may mga tao nga nagasunod
pagsunod sa Ginoo, hindi tudtod ang ila pagtuo dira sa Dios. Hindi tudtod ang ila pagkilala nga siya ang sabat sa ila panginahanglan. Kag wala na sa iban. But Bartimaeus, isa ka daw nga bulag. Kag siling sang Bible, siya lang ang nakakuha sa pabor sa Dios. Ma-question ko, siningaga, gusto mo bala pabor na halin sa Dios? That's good. Parehas kita. When David found favor with God, nga ini nga bata who was despised by his relatives, kabalong yamay, na magpadulong ang propeta para mangita sa nasod nga hari. Daw humudgid na si David ang muang ginpabantay sa mga sapat. Kag wala siya ginpaatubang sa propeta. Di pastor, importante man ang mga sapat? No. Pag selected o i-select ka being a king, isa nakataas ka posisyon sa Israel, labaw pa sa tanan. Pero anong ma-imply sa storya? Si Jesse, wala gin plano nga si David, updon niya. Siguro, tungod kay bata pa siya. Sabi niyo mga kauturan, abi sa iban, ang pabor sa Diyos para lang sa mga tigulang. No, 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 no. Amo na may mga kabataan kita nga nagkaka-convert. Amen, alagara kabataan ng Diyos sa bugos mo nga kabuhi. Kaya ang Diyos wala nagapili sa edad. Basta tagaan niya pabor ang isa katao. So kung makita natin, why siya madala para i-present for election to be king. Pero anong natabo tungkol sa pabor sa Diyos, became a celebrated person, mga utod. Kag ato nina mabasa sa Biblia kung paano si David, amen, ginupdan sa pabor sa Ginoo. Now, what is the direction of this divine favor? First, let's look about the healing of God. Medical direction. If you are sick and you are considered incurable, kadamo na rin sa aton nga mga ginayo sa Diyos nga wala na siyang tsansa nga mag-ayo. But listen, if you find favor with God, you will suddenly discover nga ang imo balatian ginayo na sa Diyos. Hantuma ang pabor sa Diyos. Amen. Ay wala sa imposible sa imo Diyos. Available siya 24/7 para ihatag ini nga pabor sa imo kabuhi kag sa akong kabuhi. Nanuman nga problema magadabot, dapat hindi ka ma-discourage. Amen? Hallelujah. Kaya ang Diyos nagahatag pabor sa imo nga kabuhi. That is why ang imo incurable will begin to have a testimony. So kung lagaw natin mga kauturan, sa John chapter 5, there was a multitude by the pool. Kaya makita natin Jesus came and saw a man. Nasa 38 nga tuig, mga kauturan. Ang Diyos, ang Ginoo, nagtulok sa iya nga may pabor. Ang una nga, ang atong pagtuo, mga kauturan, gikuha ta sa mga butang na hindi magiho. Sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyos nga, we want the favor of God. Nasa nabatian ta sa pulong sa Ginoo na ang Diyos Espiritu, ang Diyos nagalantaw sa kalangitan, kag ang Diyos gugma na handa magtabang sa aton. Praise God. Abi nyo ang pinakanami gidya mga kauturan sa pag-alagad sa Ginoo, amo ang pabor sa Diyos. Kay madamo sa nangalagad sa Ginoo nga nag-focus sa pag-antos. Kaya nagkakatabo sa ilang kabuhi, mga kauturan, nagkaka-discourage sila. Pero kung lang natin, in divine favor singled out that man for a miracle. Praise God. Ang nabatingala ta mga utod, may mga milagro nga nagkakatabo, kaging pangako ina sa Ginoo. Tungod, pabori na sa Diyos, mga kauturan. Amo na kung may mga balatianon nga nag-pre-request sa aton, ginapangamuyuan naton, nga gusto sa Diyos, ihatag nga pabor sa sinang mga katawan. And let's look about material direction. When you find favor with God, suddenly whatever you touch begins to prosper, and people will begin to wonder how. Kaya
nga naguswag siya, nga ginpakamaayo siya. That is the favor of God. Hindi lang magkumod anak sa Diyos. Kung may gintandog ka kag wala nag-prosper, handumalang iapon ang pabor sa Diyos. Sabi nyo ang gahom, wala sa aton kamot, ara naghalin sa Diyos. Silingulor, hindi wala ako diri ang pastor na ipadala mo sa sininga lugar. Pero hindi ko ginapamangkot ang Diyos. Pero wala sabat ang Ginoo. Pero ang inspirasyon sa Diyos sa ako anak, ara sa ako ng timing, ara sa ako ng panahon, ara sa ako ng blessing. Ako lang ang nagahatag pabor. Amo na sining ko, Lord, ano man ang matabo, hindi ko bayaan ini nga ministry. Amen. Iwanay ko ikaw. May mabato man kag wala. But the moment, amen, ang pabor sa Diyos nagtabot, pamilya nagabaton mga unod sa bautismo sa ngalan ni Jesus, na ang Diyos tagiya sa tanan nga pabor. Kung wala silingaga, pabor ni sang Diyos kinistoryahan mo. Dapat wala ka na sa panahon nga ma-discourage ka pa sa imo pag-alagad sa Diyos. Ang imo ginapangita, hindi pangita sa diin ng mga butang lugar. Pangita kay Jesus Christ. Amen. Divine favor can give you just one contract and all of a sudden for the rest of your life. Amen. You can enjoy. Hallelujah. Ang point sa Luke, mga utod chapter 5, Jesus was preaching by the seaside. Kag nakita niya mga kauturan ang mga baruto nga iyan ni Pedro. Kag ang silisang quickly ang mga utod. And by favor of God, it was Peter's boat that was chosen. Siya gijang palapitan. Kag mangisda kaliwat. Tamo man to, wala hulik. Hindi lang si Pedro. Amen. Church, amo na nga sa pag-alagad sa Ginoo. Wala kita gahulat sa wala. Amo na nga samtang may kusog kag panahon pa kita. Himayaa kag pahamuota ang Dios. Because God, amen, hallelujah, has a favor prepared. Pero mga kauturan, hindi ko magpunta sa pagsiling. Kaya tagiapon magkalipay. Bisan wala kita sa mamusiling ng mga bagay. Na ang atong kalipay wala nagalin sa financial. Ang atong kalipay nagalin sa Diyos. Yes, there are times na wala din kita, but no worries. God owns everything. Just continue to be joyful in serving God. Hindi kita mag-undat na ipakilala pa si Jesus na siya naghahatag pabor. Hindi mag-undat kasi ang mga lutang ng bagay. Kapahamuunta lang ang Diyos. Because God, hallelujah, amen, nagpromesa, He will give you the desire of your life. Ang ginapangita sa Diyos ng mga anak sa Ginoo, wala mahadlong ang bisan sa tuwa, amen, sa talag ko nga hanggat sa kabuhi, but still believing the power of God, because God is able to deliver you, amen, out of this, amen, pandemic or whatever chaotic situation na matagbo sa kalibutan. When God decided to favor you, listen, you cannot escape success in your life. Pabor na iya sa Diyos, mga kauturan. Bisa di ka magkanto, paoswagon ka sa Diyos. Whether you like it or not, tandaan ta, hindi tanan pag-antos ang pag-alagad sa Ginoo. Church, hindi pangako sa Diyos na paantosod ka. Never give up, don't stop. Just do the will of God and continue to desire the favor of God. Amen. Hallelujah. Kung i-decide na sa Diyos na pauswagon ka, ang kauswagan mag-aabot sa imo kabuhi. Amen. Not only that, upod sa panimalay, if you have been considered or sa marital direction, kung wala ka anak,
barren and God decides to favor you, suddenly, those who have been laughing against you, makibot sila. Kay bisan si Sarah, nga wala na sa menstruation, nga 90 anyo sa edad, but because of the favor of God, tandaan ta mga kauturan na, paghandumon mo ang pabor sa Diyos, wala sang imposible sa gahom. Kaya ang pabor sa Diyos, sobra-sobra. Pag ang pabor sa Diyos, hindi ka nabudlayan. Amen. Mabaton mo na, at mahimayak mo ang Diyos. Because that is beyond your capacity. Praise God. So, ang nasili sa Proverbs, the Bible says, whoso findeth wife, findeth a good thing, and obtain favor of God. Kaya kung wala ka sa wife, pag nakakuha ka sa asawa, amen, o wala ka man, barren man, makaangkon ka sa anak, pinaagi sa pabor sa Diyos. Then, mental direction. Pag mabago mo ang pabor sa Ginoo, when God decides to favor you and me mentally, suddenly you begin to have wisdom that you... Pag may pabor ka sa Ginoo, bisan way kakatudlo, makibot sila sa wisdom na imo ginahambal. Kay halina ang pabor sa Diyos. Kung nag-aanong tamang witness, pero hindi ko kabalo, pastor. Amen. Kung haalang ang pabor sa Ginoo, magakawa sa kaalam sa Diyos sa imo. Wala nagakaubusan kaalam ang Diyos. Siya ang Diyos ang ihibalo. Siya ang Diyos ang pagawot. Siya ang Diyos sa kaalam. Ang una nga, you know Daniel, ang wisdom belongs to God. May mga damgong hari nga bisan ang iya mga magicians, mga maalam na tao sa Babylonia, wala nakahangop sa iya damgo. Pero si Daniel ang nag-interpretar sa iya damgo. Kay hindi si Daniel ang nag-interpretar, ang Diyos ang nag-interpret sa damgo sa hari. Praise God. Ang una mga utod ko lang taon nato, istorya sa Bible. If anybody lacks wisdom, sino na kulangan sa ihibalo, magpalapit siya sa Diyos. Kung kayo sa kalibugang aton ulo, palapit sa Diyos, tagaan ka paghangop sa imo Diyos. When God decides to favor somebody, mga utod na pangunahuna, He has a wisdom, mga kauturan, na hindi mas plikar, amen, kag mahangpan sa tao. Nakaalam sa Diyos, inahatag sa aton, amen, nga hindi mas plikar, pero halina tanan sa Diyos. Pero ang Diyos naghahatag pagangop, dapat ka magpagwapo sa panahon na magatubang ka sa imo Diyos. It's wisdom from God. Naginalagad mo siya sa pinaka-the best mo mapag-alagad. Then sa ministerial direction. Pag ang pabor sa Diyos, magupod sa imong everyone who is born again, baptized in the Spirit of God, is a minister of God. Right. Galamiton kita sa Diyos,